Okay, John Vic nagsorry. Nagsorry po si John Vic dahil sa sikat na kamalian ng pagpapatupad niya ng panghuhuli sa nakahubad. Ito po ang sinabi ni John Vic Remulla. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Nagkulang po ako roon. Ang tanging hangarin ko ay patahimikin ang mga kalye. Ngunit dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Nagkamali po kami roon and I take full responsibility. Ano po ang ibig sabihin ng, alam nyo po, pag sinabi nyong nagkamali kayo and you take full responsibility, asan po yung resignation letter? Alam nyo, nakakatawa kayo. Itong gobyerno na to, pati mga tauhan ni BBM, yung presidente, pati yung mga tauhan ng presidente, tokis lang po yung pag-ako na responsibilidad eh. Pag sinabi mo po nagkamali ka and you take full responsibility, kasi po nalabag po yung karapatang pantao ng mama. No? Nalabag po yung karapatang pantao na kumpunihin mo yung sarili mong bahay. Sa sarili niyang bahay halos naganap eh. Kasi ang kinukumpuni niya, sarili niyang bahay. Naghahalo ng semento, hinuli ninyo. Hindi na po may babalik yung galit na natanim. Alam nyo, kada galit, sabi nga, meron ako narinig niyan eh. Kada maninigarilyo ka, tusukin mo ng karayom, yung gumawa ka ng puso na na parang made of, yung parang unan na puso. Kada maninigarilyo ka, tusukin mo ng karayom. Sa una, 2, 3, walang epekto, di ba? Pero kung mayat maya ka naninigarilyo, masisira yung puso. Ganun din po yung galit. Yung pagkadismaya, yung hindi na po mababalik yun eh. Nadismaya ka dahil sa ganyan, no? Hindi na po yan kung nagkamali po kayo at you take responsibility, full responsibility, asan po yung resignation letter? Kasi sunod-sunod na po yung pagkakamali. Nung nakarang araw, ano po sinabi nyo? Muntik na naming mahuli. Si Atong Ang. Pagkakamali rin po yun. Tapos, eto naman po, yung sinabi nyo na personal nyong huhulihin si Harry Roque Remulla, Mr. Secretary, DILG Secretary. Napakataas po ng tungkulin nyo, alter ego kayo ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi po basta-basta nagbibitaw ng mga pananalita. Kasi nagre-reflect po yan sa Pangulo. Sa bagay, kung yung Pangulo natin ganyan rin lang, ano pa bang ikasisira niyan? Pero sa totoo lang po, Mr. DILG Secretary, ang dami nyo na pong mga sinasabi na may kapalpakan. Halimbawa, itong sinabi nyo na naman, pwede nyo po ba ipagmalaki na muntik nyo na? Panay mga muntik eh. Yung kay Saldi ko naman, alam nyo na kung saan naglalagay si Saldi ko. Malapit nyo na matuntun. Dapat hindi nyo na lang sinasabi dahil habang nagsasalita kayo ng muntik, malapit na, isa lang po yung nare-realize ng mga tao na inutil po kayo sa mga sinasabi nyo. Eto na naman, nauna na naman po yung salita ninyo. Ngayon po, sabi nyo, kayo personal na huhuli. Kaya sabi, sige, hintayin kita rito sa Austria. Abogado po yung mama eh. Diba? Sabi niya, ipahuhuli ka. Kayo ipahuhuli ngayon ni Harry Roque.
Ngayon, ano ang sagot niya ngayon? Ito sinabi kasi ni Harry Roque, ang aking libreng legal advice, Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang ipahuli ko, wag mo akong arestuin dito sa Austria. Gayon pa man, hihintayin kita dito sa Austria, magkita tayo. O dahil sinagot siya ni Tory na yan, eto na naman po ang kanyang bagong sinabi. When I say personally arrest, hindi ko sinasabi na ako ang aresto. Wala naman akong authority dyan. Kita nyo na. Pag sinabi nyo pong personally arrest, kayo nagsabi, di ko nga alam na sinabi nyo personally arrest eh. Pero ang ibig po sabihin ng personally, kayo mismo. Ikaw mismo yung magpapahuli kay... Hindi po ba? Ikaw mismo yung magpapahuli. Ikaw mismo yung manghuli kay Harry Roque. Ngayon, babaguhin mo pa yung meaning ng personally. Sabihin mo na lang, nagkamali ako ng paggamit ng salitang personally. Sa bagay, ang dami mo na nga palang pagkamali. We will coordinate with the necessary authorities para gawin yon. Procedures will be done and all proper methods will be done if the arrest is warranted already. O, di po ba?